Mga mahal kong kaibigan, pamilya, mga puso na naghahanap ng kasagutan at ng totoo at malalim na pagbabago. Ngayon mismo, sasabihin ko sa inyo ang isang bagay na dapat ninyong gawin kapag tila naririnig ninyo ang tunog ng isang sangkakala, hindi lang sa labas, kundi pati na rin sa loob ng inyong puso. Ito ang tanging hakbang na magbabago ng lahat, at ipapakita ko sa inyo kung bakit ito ang pinakamahalagang desisyon na gagawin nyo sa buhay nyo. Maniwala kayo sa akin, ang bawat segundo ng panonood nyo ngayon ay mahalaga. Kung nararamdaman nyo na may malalim na tumatawag sa inyo, na may pagbabagong nangyayari sa mundo at sa inyong sarili, at kung hinahanap ninyo ang kapayapaan sa gitna ng lahat ng kaguluhan, kung gayon ang mensaheng ito ay para mismo sa inyo. Huwag kayong aalis. Magsisimula tayo sa isang kwento. Hindi pa nagtatagal, may isang babae, tawagin nating Aling Nena. Si Aling Nena ay lumaki sa isang payapang komunidad, ngunit dumating ang panahon na tila ba ang buong mundo niya ay gumuguho. Nawalan siya ng trabaho, nagkasakit ang asawa niya, at ang kanilang mga anak ay nahihirapan sa kani-kanilang mga hamon. Araw-araw, pakiramdam niya ay may bumubulong sa kanyang tainga, isang tunog na parang malalim na kampana na umaalingaw-ngaw, na parang sinasabing may malaking mangyayari. Humanda ka. Pero hindi niya alam kung paano. Tulad ng marami sa atin, naramdaman niya ang matinding pagkabahala, ang bigat sa dibdib, ang katanungan na, ano na ang susunod? Alam kong marami sa inyo ang nakaka-relate sa nararamdaman ni Aling Nena. Yung pakiramdam na parang nasa gitna tayo ng isang malaking pagbabago, at hindi natin alam kung saan tayo pupunta, o kung paano tayo maghahanda. Ngunit ano nga ba ang tunog ng sangkakala? Hindi ito literal na trompeta na naririnig ng ating mga tenga. Para sa marami, ang tunog ng sangkakala ay isang metapora para sa isang tawag. Isang tawag upang gumising. Isang tawag para mag-isip, magtanong, at kumilos. Maaaring ito ay isang pangkalahatang pakiramdam na ang mundo ay nasa isang sangandaan, o isang napaka-personal na tawag sa iyong sariling buhay upang gumawa ng matinding pagbabago. Marahil ay nararamdaman mo ang isang malalim na paghihimok na kailangan mong baguhin ang iyong landas, palayain ang mga lumang pasanin, o hanapin ang mas mataas na layunin sa buhay. Ito ay ang tunog ng paggising ng kaluluwa, ang pagtawag ng Espiritu Santo na gumalaw ka, na magtiwala ka, na magsimula kang mamuhay ng may tunay na kahulugan at katuparan. Ang tanong ay, paano ka tutugon? Dahil may dalawang uri ng tao sa mundong ito kapag naririnig ang tunog na ito. Ang una ay ang mga nalulunod sa takot at kawalan ng pag-asa. Nagtatago sila, naghihintay na lumipas ang bagyo, umaasang hindi sila tatamaan ng pagbabago. Subalit ang pagbabago ay parating na, at ang pagtatago ay hindi solusyon. Ito ay ang pagpapaliban lamang ng hindi maiiwasang. Ang ikalawang uri, at ito ang tinatawag ko na mga mandirigma ng pag-asa at pagbabago, ay ang mga bumubungad sa tunog na ito, kinikilala ang tawag, at may ginagawa. Ngunit ano nga ba ang isang bagay na yon? Ano ang susi? Sa huling bahagi ng video na ito, ibubunyag ko kung ano ang eksaktong ginawa ni Aling Nena na nagpabago sa kanyang buhay, at kung paano ninyo ito magagamit para sa sarili ninyong pagbabago. Pero bago tayo dumating doon, kailangan nating unawain muna ang bigat ng tawag na ito. Madalas, ang tunog ng sangkakala ay dumarating sa anyo ng matinding pagsubok. Isang krisis. Isang pagkawala. Isang kabiguan. Sa mga sandaling ito, tila ba gumuho ang lahat ng ating pinanghahawakan. Pero sa totoo lang, mga mahal, minsan ang paggupo ng mga lumang pader ay ang paraan lamang upang makatayo ang mas matibay, mas magandang istruktura. Minsan, kinakailangan munang masira ang lumang balat ng ahas para makalabas ang bago at mas malakas na ahas. Ang pagsubok ay hindi parusa, kundi isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang linisin ang ating mga sarili, upang suriin ang ating mga prioridad, at upang alalahanin ang ating tunay na halaga at kung saan tayo kumukuha ng ating lakas. Ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan mo,
ang lahat ng sakit na naramdaman mo ay hindi nawalan ng saysay. Ang mga ito ay naghuhulma sa iyo, nagpapalakas sa iyo, at naghahanda sa iyo para sa susunod na yugto ng iyong buhay. Tandaan mo ito, hindi ka nilikha para maging mahina. Ikaw ay nilikha para maging malakas, maging matatag, maging may layunin. Ngayon, baka iniisip mo, pero ano nga ba ang tunay na pinagmumulan ng tunog na ito? Galing ba ito sa itaas? O nasa loob ko lang? Ang totoo, ito ay pareho. Ang tunay na sangkakala na naririnig natin ay ang pagtawag ng ating lumikha, na umaalingaw sa kaibuturan ng ating kaluluwa. Isipin mo, ikaw ay isang nilalang na may espiritu, katawan, at isip. At ang espiritu mo ay konektado sa Kanya na lumikha sa iyo. Kaya kapag may malaking nangyayari sa espiritual na mundo, o kapag may tawag mula sa Diyos, nararamdaman ito ng iyong espiritu. Hindi ito dapat baliwalain. Hindi ito dapat ipagsawalang bahala. Kailangan mong tumugon. Pero paano? Dito pumapasok ang isang mahalagang sikreto na gusto kong ibahagi sa inyo. Ito ay tinatawag ko na pagtalikod sa sarili, pagyakap sa Kanya. Ang isang bagay na kailangan niyong gawin ay ang magdesisyon na lubos na magtiwala at isuko ang lahat sa Kanya na may kontrol sa lahat. Ito ay hindi pagiging pasibo. Ito ay isang aksyon ng pananampalataya. Isang aktibong pagdedesisyon na hindi mo na kailangang hawakan ang lahat ng timbang ng mundo sa iyong mga balikat. Na hindi mo kailangang alamin ang lahat ng sagot. Ang iyong trabaho ay magtiwala, manampalataya, at kumilos sa paraan na umaayon sa kanyang kalooban. Isipin si David, isang batang pastol na humarap sa dambuhalang si Goliath. Ang tunog ng sangkakala sa kanya ay ang banta ng pagkalipol ng kanyang bayan. Ang lahat ay takot na takot. Ang iba ay nagtago. Ngunit si David, ang isang bagay na ginawa niya ay ang magtiwala sa Diyos niya, lumakad siya ng may pananampalataya, at ginamit ang simpleng bato at tirador. Hindi niya hinayaan ang takot na mamahala sa kanya. Sa halip, pinili niyang magtiwala, at ang pananampalatayang iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas na humarap at manalo laban sa isang higanteng mukhang imposible. Ang kanyang tagumpay ay hindi dahil sa kanyang lakas, kundi sa kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala at pagsuko sa Kanya ay nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng pag-aalala. Dahil kapag sinubukan nating kontrolin ang lahat, nauuwi tayo sa pagkabigo at pagkapagod. Pero kapag isinuko natin ang ating mga pasanin sa Kanya, nakakaranas tayo ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Ang kapayapaan na iyon ay ang pinakamahalagang regalo. At hindi lang iyon, kapag nagtitiwala tayo, binibigyan natin ng espasyo ang Diyos para kumilos sa ating buhay sa mga paraan na hindi natin kailanman maiisip. Ngayon, kung naririnig mo ang tunog ng sangkakala at nararamdaman mo ang bigat ng mundo, ito ang iyong pagkakataon. Huwag kang matakot. Bagkus, yakapin mo ang tawag. Ang isang bagay na dapat mong gawin ay ang lumuhod, humarap sa Diyos, at sabihin, Panginoon, isinusuko ko ang lahat sa iyo. Ang aking mga takot, ang aking mga alalahanin, ang aking mga pangarap, ang aking kinabukasan. Ikaw ang manguna. Gamitin mo ako ayon sa iyong kalooban. Maraming tao ang natatakot sa pagsuko dahil pakiramdam nila ay nawawala ang kanilang kontrol. Ngunit ang totoo, ang pagsuko sa Diyos ang pinakamataas na uri ng kontrol na maaari mong makamit. Ito ay ang pagbibigay ng kontrol sa Kanya na perpekto at makapangyarihan sa lahat. Ang Kanyang plano ay mas mataas kaysa sa iyong plano. Ang Kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Ang Kanyang pagmamahal ay walang kondisyon. Naisip mo na ba kung bakit sa gitna ng matinding pagsubok, may mga taong nananatiling kalmado at punong-puno ng pag-asa? Hindi dahil sa hindi sila nakakaramdam ng takot, kundi dahil sa mayroon silang isang anchor, isang pundasyon na hindi matinag. At ang pundasyong iyon ay ang kanilang pananampalataya at ang kanilang pagsuko sa Diyos. Sila ang mga taong nakarinig ng tunog ng sangkakala at ginawa ang iisang bagay na nagpabago sa lahat.
Mga mahal, magkomento kayo sa ibaba, sabihin nyo kung saan kayo nanonood at kung umaayon ba ito sa puso ninyo. Malaking tulong ito para mas maintindihan ko ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas marami pang nakakapagpabagong nilalaman para sa inyo. Ang bawat komento ninyo ay parang liwanag na nagbibigay gabay sa ating lahat. Babalik tayo kay Aling Nena. Nang nararamdaman niya ang lahat ng pagsubok, ang tunog ng sangkakala ay naging napakalakas. Sa gitna ng kanyang pagkabahala, isang gabi, habang umiiyak siya sa kanyang kama, naisip niya ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Naisip niya ang lahat ng kanyang mga takot. At sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, pero alam niya na hindi na niya kayang hawakan ang lahat ng ito mag-isa. Sa isang tahimik na sandali, lumuhod siya at ibinuhos ang kanyang puso sa Diyos. Isinuko niya ang kanyang trabaho, ang sakit ng kanyang asawa, ang problema ng kanyang mga anak, ang lahat ng kanyang takot. Sinabi niya, Panginoon, hindi ko na po kaya. Kayo na po ang bahala. Kayo na po ang kumilos. Ano ang nangyari? Hindi biglang nawala ang lahat ng problema ni Aling Nena. Hindi ito isang magic trick. Ngunit mayroong isang bagay na nagbago kaagad, ang kanyang puso. Ang bigat na dinadala niya sa loob ng matagal na panahon ay biglang gumaan. Nakaramdam siya ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. At dahil sa kapayapaang iyon, nakita niya ang mga solusyon na hindi niya nakikita dati. Nakita niya ang isang pagkakataon sa komunidad na hindi niya napansin. Nakahanap siya ng bagong trabaho na mas mahusay at mas malapit sa kanyang tahanan. Ang kanyang asawa ay unti-unting gumaling at ang kanilang mga anak ay nakahanap din ng gabay. Ang pagbabago ay nagsimula sa isang simpleng kilos ng pagsuko at pagtitiwala. Ang pagtalikod sa sarili ay hindi pagtalikod sa iyong pagkatao. Sa halip, ito ay pagtuklas ng iyong tunay na pagkatao sa liwanag ng kanyang layunin. Ito ay pagtanggap na ikaw ay nilikha para sa isang dakilang layunin at na ang tunay na lakas ay nagmumula sa Kanya. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang maging makapangyarihan. Kailangan mo lamang maging handa na magtiwala. Isipin mo ang mga ulap sa langit. Ang mga ulap ay lumilitaw, nagbabago ng hugis at nawawala. Ngunit ang kalangitan ay nananatili, matatag, walang hanggan. Ikaw, sa iyong kakanyahan, ay parang langit. Ang iyong mga problema, ang iyong mga takot, ang iyong mga pagkabahala ay parang mga ulap. Hindi mo kailangang maging ang mga ulap. Maaari kang maging ang kalangitan na naglalaman ng mga ulap. Ang isang bagay na ito ang magbibigay sa iyo ng kakayahang maging ang langit sa halip na ang ulap. Ngayon, may mga nagsasabi, pero paano kung magtiwala ako at wala pa ring mangyari? Paano kung mas lumala ang sitwasyon? Mga mahal, ang pananampalataya ay hindi nangangahulugan na walang problema. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na sa gitna ng problema, hindi alin nag-iisa. Ang pananampalataya ay ang kaalaman na mayroong isang plano na mas malaki kaysa sa iyong nakikita. At sa bawat pagsubok, sa bawat hamon, mayroong pagkakataon para sa isang milagro. Kaya, sa tuwing naririnig mo ang tunog ng sangkakala, ang tawag na yon sa iyong puso, tandaan ang isang bagay na ito, isuko dani lahat na Diyos. Hindi ito paghinto sa pakikipaglaban. Ito ay paghinto sa pakikipaglaban mag-isa. Ito ay pagtanggap ng tulong mula sa Kanya na may kontrol sa lahat. Ito ay pagpapalaya sa iyong sarili mula sa bigat ng mundo. At sa pagpapalayang iyon, makikita mo ang iyong sarili na may bagong lakas, bagong pag-asa, at bagong direksyon. Ang iyong buhay ay hindi aksidente. Ikaw ay nilikha para sa isang dakilang layunin. Ang bawat pagsubok na pinagdaanan mo ay naghahanda sa iyo para sa layuning iyon. Ang iyong kakayahan ay higit pa sa iyong iniisip. Ang iyong halaga ay hindi matutumbasan. At ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Kaya, mga mahal kong kaibigan, huwag nating pabayaan ang tunog ng sangkakala na lumipas na lang. Tugunan natin ito.
Kumilos tayo. At ang aksyon na iyon ay nagsisimula sa isang simpleng ngunit napakalakas na desisyon, ang magtiwala at isuko ang lahat sa Kanya. Ngayon, gusto kong manalangin kasama niyo. Nasaan ka man, yumuko ka sandali. Isara mo ang iyong mga mata o tumingin ka sa itaas. At hayaan nating buksan ang ating mga puso sa Kanya na makapangyarihan sa lahat. Amang nasa langit, Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo sa kaloob ng buhay, sa bawat paghinga, at sa bawat araw na ibinibigay mo sa amin. Nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang pag-ibig at walang sawang habag. Salamat Panginoon sa mensaheng ito na iyong ibinahagi sa amin ngayon, sa paalala na sa gitna ng lahat ng kaguluhan at pagsubok, ikaw ay nananatiling matapat at makapangyarihan. Sa pagkakataong ito, Panginoon, dinadala namin sa iyo ang lahat ng aming mga pasanin. Ang bawat takot na bumabagabag sa amin, ang bawat pag-aalala na nagpapabigat sa aming mga puso, ang bawat kawalan ng katiyakan sa aming kinabukasan. Isinusuko namin sa iyo ang aming mga trabaho, aming mga pamilya, aming mga relasyon, aming mga kalusugan, at aming mga pangarap. Isinusuko namin sa iyo ang aming mga plano, dahil alam naming ang iyong plano ay mas dakila at mas perpekto kaysa sa aming kailanman may isip. Hinihiling namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng lakas na magtiwala ng lubos sa iyo. Bigyan mo kami ng pananampalataya na lumakad sa gitna ng hindi nakikita, at kapayapaan na sumalubong sa bawat hamon ng may katiyakan sa iyong presensya. Tulungan mo kaming marinig ng malinaw ang iyong isang kakala, ang iyong tawag sa aming buhay, at bigyan mo kami ng tapang na tumugon ng may pagsunod at pagtitiwala. Naway ang bawat isa sa amin na nakikinig ngayon ay makaramdam ng iyong pagmamahal at presensya. Protektahan mo kami mula sa lahat ng masama, at gabayan mo kami sa landas ng katuwiran. Ipakita mo sa amin ang aming tunay na halaga sa iyong mga mata, at ipaalala mo sa amin na kami ay nilikha para sa isang dakilang layunin, isang buhay na puno ng kahulugan at katuparan. Pinupuri ka namin, Amang makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong walang hanggang kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas, kami ay nanalangin. Amen. Mga mahal, ang tunog ng sangkakala ay naririnig. Ang tanong ay, handa ka bang kumilos? Ang iyong paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lang. Ang pinakamaganda sa iyo ay darating pa. Mayroon kang lahat ng kailangan mo sa loob ng iyong sarili, at ang Diyos ay nasa tabi mo. Kung ang mensaheng ito ay nakapagpabago ng kahit isang maliit na bahagi ng puso mo, kung nabigyan ka nito ng pag-asa o kaliwanagan, hinihiling ko na mag-subscribe ka sa channel na ito. Pindutin mo rin ang bell icon para lagi kang updated sa aming mga susunod na videos na naglalayong magbigay inspirasyon at pagbabago. At huwag mong kalimutan na ibahagi ang video na ito sa sinumang kaibigan o mahal sa buhay na sa tingin mo ay nangangailangan marinig ang mensaheng ito ngayon. Maaaring ang isang simpleng share mo ay ang isang kakala na kailangan nilang marinig. Tandaan mo, ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon, magbago, at mamuhay ng may layunin. Ang susunod na video na lalabas sa iyong screen ay magtuturo sa iyo ng karagdagang hakbang upang mas mapalalim ang iyong koneksyon sa Diyos at matuklasan ang iyong tunay na purpose. Huwag mong kakalimutan ang iyong halaga. Mahal ka namin. Hanggang sa muli.